Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we're going to have an update about the product that I'm using. Actually, 1 month ko na siyang nagamit, kaya naman magkakaroon na tayo ng update about sa paggamit ko sa kanya. Ito nga pala yun, hindi pala nakaayos ano. Okay, ito nga pala yun, si Silka plus si RDL. Anyway, sa video na to, ang ginamit ko palang RDL is si RDL number 3. So, tapos, si Silka Papaya pa rin na facial cleanser yung ginamit ko. And it's only like 75 lang yata to ml. Yeah, 75 ml. Tapos, ito namang si RDL number 3 is 30 ml. So, ubos na to guys. Hindi ko talaga tinapon for a month. Tinago ko talaga siya para meron akong example dito kung about sa product. So, 30 ml plus 75 ml. So, binawasan ko lang talaga to guys ng paunti-unti. Actually, sa first use ko, binawasan ko siya ng onti, tapos kalahati ng number 3 yung ginamit ko. So, nung kung papansin nyo guys, ayan, tingnan nyo, naging ano na siya, brownish na siya, pero okay pa din yan. Nagdi-discolorate talaga ang kulay ng mga ganyan. Actually, pati yung mga rejuvenating, yung meron silang, ingredients na nagpapa-darken ng kulay niya if ever na-expose siya sa mainit or basta sa mga high temperature guys, mga ganun na ano siya, na iiba ang kulay niya, and siguro kapag nakahalo na rin sa ibang chemicals like ito, syempre facial cleanser, ayan, or ibang ingredients. Anyway, mga mahigit 1 month, pero hindi naman sobra sa isang linggo ang sinobra ng paggamit ko dito sa kanya. 1 month and like 3 days, mga ganun. So, medyo late na nga. Pero, okay lang yun. And, sa 1 month na yun, ito pa lang nagagamit ko sa kanya, guys. Sa 75 ml plus 30 ml na RDL number 3, ito pa lang yung nauubos ko. Yan, halos kalahati pa talaga ng product nito, ng combined product, ay ang tira pa for a month. Kasi, hindi naman siya ganun ka-grabe naman yung kailangan mo. Kahit naman sa mga rejuvenating sets, guys, na ginagamit ko, kahit na umabot na ako ng isang buwan, marami pa rin naman talagang tirang mga toners. Actually, madaya pa nga ako yung mga toners, hindi ko pa nagagamit. And right now, hindi ko siya ginamit. Mga isang linggo na rin to guys, na tumigil na ako sa paggamit sa kanya. Pero ganyan pa rin yung result niya sa akin. Ayan pa rin yung ginawa niya or effect niya sa skin ko. So, anyway, so, ang result pala nito guys sa akin, after a month ko na paggamit sa kanya, yung napansin ko talaga guys, na nagawan to sa akin is super galing itong mag-minimize ng pores. Sa halos lahat ng mga videos ko guys, ang pinaka-problem ko talaga guys is yung aking mga pores na sobrang ano niya, lalaki niya. And alam niyo yung yung pores na parang panlalaki. Yun, hindi ko gusto yun. Open pores yung sa akin, lalo na banda dito, tsaka sa bandang nose ko. Yun yung pinaka-problem ko na hanggang ngayon, parang hinahanapan ko ng solusyon kung paano ba ma-minimize siya. Ang dami ko nang ginamit, guys. And, I can say na ito ay super effective talaga, guys, sa pag-minimize ng pores. I think sa lahat ng mga nagamit ko, ito na siguro yung the best pore minimizer na nagamit ko. Kasi as in talaga tingnan nyo, super minimize na talaga yung pores ko. Ngayon wala akong ginagamit guys, kakaligo ko lang. Lipstick lang tayong konti. Para syempre hindi man tayo ganun kaputla sa camera. So ayan, sa paggamit ko sa kanya, super tipid din niya guys gamitin na. And wala pala akong ginamit sa kanya na na katandem niya. Kasi marami din naman katandem nito kung gusto nyo guys. Meron din cream si RDL. Pero wala akong ginamit si RDL and Silka papaya cleanser lang talaga ang ginamit ko. Yun lang. Wala akong ginamit na cream combined sa kanya. Sa umaga, gumagamit ako ng sunblock. Especially kapag kailangan talaga ng exposure sa sun. Like nung mga nakaraan na may mga sagalaan dito. So, na-expose kami sa sun. Or may mga biglaang lakad. Talagang super, ako dyan, super sunblock. Kasi yung mga ganito guys na mga product, kung gumagamit ka ng ganito, as in, wag na wag kang magpapabilad sa araw. Kasi yun talaga nagsisimula yung hyperpigmentation sa skin, yung nagsisimula ng mga melasma. And sa ito naman, wala akong balak is na super ituloy-tuloy talaga siya na siguro kapag kakailangan ko lang. Kasi ayoko naman na nangyayari sa skin ko yung as in, alam niyo yung sobrang namumulat, sobrang kinis na talaga. Ayoko nang ganun kasi feeling ko talaga
mukha ka ng, binalatan. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung ganda lang, yung glow lang sa skin. And anyway, before ko pala nagamit nitong si RDL number 3, nakagamit na ako nitong si Silka, combined with RDL number 1. Yun nga lang guys, si RDL number 1 is hindi siya nag-work sa akin. I feel kasi dati na siguro si RDL number 1 is okay na sa akin. Pwede na siya kasi yung skin ko nga, hindi naman ako prone to acne. Hindi ako grabe mag-pimples. Every time pagka monthly period ko, yun, a week before magkakaroon ako. Pero hindi naman ganoon kagrabe. Minsan lang, minsan nagkakaroon ako ng ang tagal tagal matanggal. Anyway, meron pa nga akong scars dito, pero thankfully, yung mga scars, or mga pimple scars ko, hindi talaga siya as in nagtatagal or hindi siya as in sobrang nagmamark dyan. Siguro sa mga tulong na din ng mga products na ginagamit ko. And anyway, ayan. Ang bilis din naman ito nakakatuyo ng mga pimple. Anyway, siguro si RDL number 1 guys, since for maintenance siya, super mild na niya na hindi na siya nag-work sa akin. Pero si number 3, I guess ito talaga yung pinakabagay sa akin, si RDL number 3. This is also because siguro nasanay rin yung skin ko sa mga products na ganun, like mga rejuvenating sets. Hindi ko naman siya as in sinusobrahan sa isang buwan na paggamit sa kanya or sobra sa paggamit doon. When I feel like satisfied na ako sa skin ko, nagsastop ako. Hindi ko talaga siya tinutuloy-tuloy kasi ayoko naman na sobrang magnipis nga yung outer layer ng skin ko kasi ang iniiwasan ko dito is magkaroon ng melasma. Especially kung, 'di ba, hindi lang naman sun exposures yung makakapagsira sa skin mo. Lalo na din yung nagluluto ka, mainit, ganun, na-expose yung skin mo doon. Kung gumagamit ka ng mga ganong klaseng product, guys, is prone din talaga sa sunog at melasma ang skin mo. Kaya, yun din ang iniiwasan ko. Kung satisfied na ako sa skin ko, okay na ako doon. And, babalik-balikan ko na lang siya every time na need ng skin ko. Pero, hindi ko siya yung as in tuloy-tuloy or walang tigil na paggamit sa mga product. Yun lang. Hindi ko ginagawa yun. And dito nga pala guys, best na ako sabi. Okay, sa 30 ml na number 3 RDL and 75 ml na Silka, ang ginawa ko una dito, kalahati nito, nagbawas ako ng konti dito, tinapon ko lang, nagbawas ako ng konti para magkasya yung kalahati nito. So, after like a week, feeling ko wala pang pagbabago sa skin ko. So, yung another kalahati, since nabawasan na rin naman ito, yung another kalahati niya guys is dinagdag ko na siya sa cleanser. And ayun, doon ko nakita na okay siya. So kayo guys, kung try nyo din guys, pag naghahalo kayo nito, tansya-tansyahin nyo lang din. Kunwari magbabawas muna kayo, tapos kalahati lang muna, ilalagay nyo dun sa cleanser. Kung feeling nyo hindi pa siya okay or hindi pa ganun kaganda ang nagiging result niya sa inyo, kung hindi pa ubos to, ubusin nyo na yung 30 ml. Sa 75 ml, bawasan nyo na lang. Tapos, ilagay nyo na yung 30 ml ng RDL na baby face. Actually, kung hindi kayo pala guys, hindi kayo hiyang sa Silka Papaya na facial cleanser, pwede din naman si RDL. Meron din si RDL guys na facial cleanser na baby face. Pwede yon yung gamitin nyo. And, kung meron ditong 60 ml, ewan ko feeling ko kasi yung 75 ml na yan, tingnan nyo guys, sa isang buwan na paggamit ko sa kanya, mahigit, is ganyan pa, halos kalahati pa yung gamit ko sa kanya, or halos kalahati pa yung tira. So, feeling ko naman, kung nagtatry ka pa lang, pwede na yan, 30 ml ka na lang muna ng RDL, tapos 75 ml ng Silka. Wag muna dun sa malakihan, kasi yung mga nagtatanong din sa akin is yung malakihan na. So, I recommend this also sa mga, mga may problema sa face nila. Yung acne prone, guys. Ang galing, ang bilis ito makatuyo. Ang bilis makatuyo ng pimples. Tapos, yung pores mo talaga, guys, masasabi ko sa inyo, I guarantee na grabe talaga nito ng pores. Kasi nakita ko rin naman yung mga gumagamit ng mga astringent dati. Alam niyo yung mga skin nila, as in parang mga Korean skin na. Hindi pa nauuso yung mga tinatawag na yung mga nagko-Korean skin na yan.
May nakikita na talaga ako dati, elementary pa lang ako, mga gumagamit ng ganyan. Pero grabe kasi dati siguro hindi nila alam na hinahalo siya sa facial cleanser, siguro directly na nilalagay nila sa face. Kaya alam mo yung banat na skin, tapos medyo namumula, nagpipink-pink at sobrang kinis. Yun, ganun yung mga naaalala kong ganun na nakikita ko dati sa mga gumagamit ng Astringent. Kasi dati pa talaga meron ganyan. And andun din si Maxi Peel, ganun. Na-try ko na rin din si Maxi Peel dati when I was in high school. Pero talagang hindi ko guys tinatagalan yung product na ganyan. And parang ano lang, panggamot lang sa mga pimples or parang spot conceal matawag doon. Basta ganun. Spot lang. So anyway, hindi rin pala ako sa loob ng isang buwan nga pala yun guys, hindi ako nagkaroon ng peeling sa kanya. Kasi yung iba nakikita ko nagkakaroon sila ng facial peeling. Ako hindi ako nagkaroon ng peeling dito guys, kahit na sobrang ikuskus ko na si RDL or si cleanser sa face ko. Hindi ako nagkaroon ng peeling and hindi rin siya as in super namula. Pag namumula siya, nakikita ko yung pagiging pamumula niya pagka nag-e-exercise ako. Kasi namumula din talaga yung face ko. Pero alam niyo yun, na-exaggerate yung pagiging mapula niya kasi nga, gumagamit ako ng ganitong product. So, ayun guys, kung meron pa kayong mga katanungan about sa product, kung ano ba yung dapat yung gamitin, ang natry ko pa lang pala guys is si RDL number 1 and number 3 sa skin ko. Tapos si RDL number 1, until now, ginagamit ko siya, pero hindi sa face ko, ginagamit ko siya for my body combined with my lotion. So, ayun guys, kung may tanong kayo dyan guys about sa ginagamit ko sa body ko, para ayan, tingnan nyo, magpantay naman yung face ko sa body. Comment down below. And, kung may gusto kayong mga products na gusto natin itry dito, i-comment nyo lang din dyan guys. And itatry ko talaga ang best ko para ma-try yung mga product na nire-recommend nyo din. At gusto nyo ma-try natin dito sa aking channel. So, yun lang guys. I hope you like this video. And I hope na mag-subscribe kayo sa channel ko kung meron kayong mga kung gusto nyo ma-update about sa mga skincare na mga ginagamit ko. Kasi mostly yun talaga ang pinupost ko dito sa aking channel. So, yun lang guys. I hope you like this video. And if you do, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click on the red button below and the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So, yun lang guys. Bye-bye!